Liberty Square. Maayong adlaw, kumusta kayo dyan? So, welcome to Georgia guys. So, ito pala yung Georgia at ito ang Liberty Square. So, dumating na tayo sa Georgia and then first thing na ginawa natin is nag-explore na dito sa ating Liberty Square na tinatawag nila. So, pagkarating natin dito guys, maraming mga turista ang makikita mo dito. Mostly is mga karatig bansa lang dito sa Georgia and then meron ding mga Asians. Like Indians, Filipinos, and also meron din silang mga taga Middle East. So, buti na lang talaga in the last minute, nag-change ako ng mga OOTD ko. Kasi guys, ang mga dala ko is mga dresses, mga maninipis na mga damit. Pero nung chinek ko yung weather nila dito sa Georgia, nasa 18 degrees pa siya. So, yun na nga, ito na yung first nating gala. So, ito yung road nila. At ang first nating pupuntahan is ang Museum of Illusions. Actually, kapitbahay lang ito doon sa hotel na ini-stayhan namin. Walking distance lang naman siya, so why not? I-try na lang natin dito. Kasi meron tayong ganito sa Philippines, pero never ko pa siyang nabisita kasi nasa Manila lang. Malay mo, one day, mabisita ko rin yung Museum of Illusions sa Manila. So, i-try muna natin dito sa ibang bansa. So, ito ang nasa entrance nila. Makikita mo talaga, Museum of Illusions. So, ang Museum of Illusions, ang entrance pala dito is 25 lari. Yung 25 lari pala guys is kahit anong oras yon i-spend mo sa loob, walang problema. Actually, si ate girl, inaalok niya pa ako na mag-entrance din doon sa digital nila na Illusions. Pero sinabi ko na okay na ako dito sa normal na Illusions. So, pagpasok nyo guys, ito ang una nyong makikita. So, ito, hindi ko alam na chair pala yon, yung blue na yan. So, hindi ko mawari-wari. Kaya tinawag ko si ate girl at pinag-explain ko talaga siya kung ano ito. Tapos, ito yung makikita nyo mga visuals sa loob nito. O, diba, pag nasa gilid ka, para siyang nag-move siya na para siyang 3D. So, ito naman, iba naman ang talent nito. So, kayo na ang maghusga guys ha. O kasi, pag ginalaw mo siya, nagiging round siya at nagiging, alam mo yung may 4 corners siya. So, pang illusion talaga siya sa mata mo guys. Illusion is pang lito lang siya, pero ang totoo is round siya. Something like that. So, ito naman na part is may mukha dito. Maraming mga mukha dyan. Pero ang totoo niyan guys, hollow yan sa loob. O para lang siya yung mask na binaliktad. Tapos nilagyan lang siya ng light. So dahil na-confuse ako, tinouch ko talaga yung mukha niya. At talagang hollow lang talaga siya. Hindi siya yung mukha na naka-ulbo bitaw na mukha. Hindi. Tapos ito naman, iba naman. Tapos ito, yung bata. Pag nandun ka sa gilid, para siyang nakatingin siya sa'yo. Alam mo yun? Pag pumunta ka sa harapan, parang ikaw ang tinitira niya ng may gun dito na may nag-gunshot. Tapos ito naman is, ito yung nag-gunshot. O diba, nakakatakot. Para talaga siyang real na gunshot. Parang ganon. Basta, maraming mga anggulo, makikita mo talaga. Pero pag yan, naka-black lang siya. Pero pag pumunta ka sa harapan niya, meron pala siyang visuals doon sa loob ng frame. Ito naman yung puro siya salamin. Tapos, yan, makikita mo lahat yan. Parang dumami ka, diba? Kasi reflection siya sa isang ano. Tapos, pagkatapos namin doon, umalis na kami. At ito pala yung sneakers nila. Ito yung parang national candy nila. Tapos, ito yung mga fruits. Mura lang dito yung mga fruits, guys. Andyan, may 10 gel, may 15 gel. Depende siya sa kahinog niya. Yan naman, yan yung parang pambansang candy nila dito. So, merong silang mga saging. May mga fruits din sila dito. So, masarap dito magala-gala kasi maganda ang weather, guys. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Nung una ko kasing punta dito is sobrang lamig. Alam mo yung gusto mong maglakad pero sobrang lamig sa mukha, sobrang lamig sa tenga. Ito naman yung tour car or van car na magtutour sa'yo within the city. So, pwede kayong mag-avail dyan. At dahil alas 7 na, ang alas 7 nila dito is meron pang sun. Magsiset ang sun dito sa Georgia is mga alas 9 ng gabi.
9 PM pa lang, wala ng sun. Pero alas 7, alas 8, meron pa siyang sun. So, first stopover natin dito sa restaurant, dito lang din yan sa may Liberty Square. Makikita mo, ang gilid yan is Carrefour, and then the rest is yung mga luxury na mga brands. Inom tayo. Corona. Beer lang to. Hi guys, I am here in Georgia, Tbilisi, and now we are having a dinner. And first thing first, this Corona beer. This is so good, it's so cold, and it's so refreshing. So good. We are waiting for our order. So guys, ito yung famous na food nila dito sa Georgia. Ito ang tinatawag na khachapuri. So, ito siya is bread na may itlog at may butter and cheese. So, habang mainit pa na siniserve sa inyo, kailangan mo siyang imekos-mekos. So, imekos-mekos mo siya habang mainit pa para ma-well blended siya. So, pagkatapos niyan, mag-cut ka lang ng side ng bread sa gilid and then ididip mo yung bread dyan sa gitna na ginawa nilang parang sauce. So, masarap talaga to guys. Nung una kong tikim nito, parang hindi ako nasarapan. Pero pag nasanay ka na, parang pangalawa, pangatlo, matatanggap mo na yung taste nila. So, kanina guys, meron pa yung butter, hindi pa siya natunaw, kaya ginamitan ko na talaga ng 2 tinidor. Kasi sayang naman yung butter, nakatindig pa lang doon, hindi pa talaga siya na well blended. So, kailangan i-mix mo talaga siya, and then ididip mo yan. Kukuha ka ng piece ng bread sa gilid, and then kukuha ka rin ng parang yung itlog na nasa gitna. Ang next na famous food dito sa Georgia is ang tinatawag na kenkali. So, ito yung kenkali guys, para tong dumplings kung sa atin ay tinatawag. So, malalaking dumplings ito, pero may twist itong kenkali na to. Kasi sa loob niyan, meron siyang sabaw. So, pag kinagat mo siya, kailangan mo siyang sipsipin na parang balot. At malalaki ang kenkali nila dito. Para siyang yung fist hand mo, ganun siya kalaki. Later guys, ipapakita ko sa inyo kung paano kainin yung kenkali na yon. Pero sa ngayon, magsisimula muna akong magmukbang kasi ako ay nagugutom na. So far, walang masyadong tao dito. Hindi ko alam kung bakit walang masyadong tao. Siguro late na sila kumakain or I don't know, or nasa ibang area sila kumakain. So, bon appetit guys! Kakain na tayo! So, dumating pa pala yung waiter kasi meron pa siyang isang order na hindi pa niya nahatid at yun ay ang pork grilled or grilled pork. Alam nyo guys, ang sarap ng baboy dito. Hindi ko alam pero masarap talaga siya. Hindi siya malansa. Sa Pilipinas kasi medyo, ewan ko, may amoy siya eh. Dito, walang amoy yung nila, yung pork nila. Kaya ang sarap niya. Tapos, hindi siya ganun kataba actually. Tapos, ibang luto nila. Ganito ang luto ng pork grilled nila. O, diba? May pa pomegranate pa sila and then pa sibuyas. This is how you eat it. And then there's soup inside. So, you need to sip the soup. It's like balot. Hi guys, I'm so full. The food was great. This is our first dinner and we ordered pork grilled, kangkala. Ano yung kinain natin? Narikala? Ano yun? Kinkali, narikala. And chapaturi. Chapati? Ano yun? So, yun na yun. Pagkatapos namin kumain at pumunta kami dito sa Carrefour kasi bumili ng shampoo. Hindi na kasi kami nagdala ng shampoo. At dito ay self-service. Ikaw ang magpapasok ng mga binili mo dito sa grocery. Hindi uso sa kanila ang may tagabalot. Ikaw ang magbabalot ng mga binili mong mga grocery, okay? Tapos, ang tawag pa nila sa conditioner dito is hindi conditioner, kundi ang tawag nila is
hair balm. Kaya nabuang muna ako saan ang conditioner nila kasi kahit anong translation ko, hair balm. Hindi naman hair balm, conditioner ang hinahanap ko. So, ito na yung bill ko. So, 27.80 ang binayaran ko. So, parang 600 pesos siya. So, yun na yun guys. Thank you so much for watching on my video. Please don't forget to like and subscribe on my channel. Thank you. Bye-bye!